Hi everyone, meron ako ditong plastic container or plastic cup ng shake. So gagawa tayo ng filter gamit nito. Ang una kong ginawa dito is kinat ko muna itong straw dito sa top para maging pantay or maging level yung straw pag nilagay ko dun sa cup. Tapos gamit na itong soldering iron is gagawin ko ng holes yung straw. Mga 75% lang ng straw yung lalagyan ko ng hole. Ang purpose kasi noon yung 25% is doon ko ipapasok yung air hose para doon lalabas yung hangin mula doon sa air pump. So ito, gagawin ko lang siya ng butas, mga siguro 9 to 11 holes lang to. Or pwede nyo dagdagan basta make sure lang na hindi sobrang dami. Tapos yung bandang top ng straw is lalagyan ko ng butas din kasi doon ko ilalagay yung air hose na galing doon sa air pump. Dito naman ay lalagyan ko ng butas itong plastic cup. Ang purpose nito is yung mga tubig is dadaan dyan, papasok yung tubig na madumi, papasok dyan para i-filter nung filter media at saka nung filter wool. Siguro mga 30 to 40 holes yung ilalagay natin dyan sa plastic cup. Tapos dito naman sa ilalim is lalagyan ko rin ng butas para yung mga solid na dumi ng isda is dyan papasok at dyan matatrap sa loob ng plastic cup. Ingat lang kayo kapag gumagamit kayo nito, lalo na sa mga bata kasi sobrang init nitong soldering iron. So ingat kayo kasi baka mapasok kayo. Pwede rin kayong gumamit ng drill dito sa plastic cup kaso wala ako nun. Kaya ito na lang muna yung ginagamit ko. So dito sa ilalim, dito sa mga gilid ng ilalim kailangan magkaroon din ng butas kasi importante na yung mga solid na dumi ng isda is matrap natin dito kasi kapag hindi is pwede siyang ma-develop ng ammonia. Ito namang plastic cup or itong lid nitong plastic cup natin ay tatanggalin natin yung butas sa kanya, yung nakatakip sa butas, tapos i-adjust natin or titingnan natin kung sakto yung haba nitong ating straw dun sa ating plastic cup. Pagkatapos dito lalagyan ko nitong glue gamit ng glue gun or glue stick itong ilalim ng hose para mailagay natin dun sa plastic cup. Ang purpose nito is para naka-steady lang siya dun at saka hindi siya gumagalaw. Yun pa nga, nalagyan pa nga yung gilid. So dyan lang sa may ilalim, lalagay lang natin dyan, tapos hintayin lang natin na matuyo itong glue stick para makasigurado tayo na hindi matatanggal tong straw. Tapos lalagyan ko naman dito ng filter media. Ang purpose na itong filter media, dito yung titira yung mga beneficial bacteria, tapos ito rin yung magsisilbing pampabigat dito sa plastic cup kasi kung wala yan is lulutang siya dun sa taas ng ating aquarium. Tapos ito yung pinakamahalaga, itong filter wool. Ito yung magsasala ng dumi or magsasala ng tubig dun sa ating aquarium. Diyan din titira yung mga beneficial bacteria para kakain sa mga nitrate. So ipapaikot lang natin siya dito sa paligid na itong straw. Tapos isiksik lang natin siya. Pero wag masyadong masiksik kasi baka hindi makadaan yung tubig. Kailangan sakto lang yung space niya or hindi siya siksik. Tapos ilalagay na natin itong plastic cup dito. So para na akong nakagawa dito ng prop, no? So check natin kung maayos lahat. Ngayon, ito namang air hose, lalagyan natin dito sa pinagbutasan natin dun sa straw. So wag masyadong malalim kasi pag masyadong malalim papasok yun dun sa mga butas na ginawa natin kanina dun sa ilalim ng straw. So ito tinatansya ko lang kung hanggang saan yung kaninang may mga butas. So yan, tinansya ko gamit ng daliri. Tapos ipapasok ko siya ng ganyang kalaki, ganyang kalalim. Dun sa may butas, doon lang natin ipapasok hanggang sa may pasok na natin yung buong hose na hanggang dyan sa may daliri ko na dun sa hinahawakan ko para yung tubig or yung bubbles ay hindi lalabas dun sa mga butas na ginawa natin sa ilalim kasi kung kapag malalim masyado dun lalabas yung mga
bula. So yan, meron na tayong nagawa na filter para sa ating mga PKBM molly. Tapos dito naisip ko, lagyan ko na din ng glue stick itong pagitan nitong hose at saka itong straw para hindi na matanggal, kasi ang mangyari kasi nito kapag ina-adjust natin yung itong filter natin is baka matanggal tong hose, kaya nilagyan ko na lang din ng glue stick. Ngayong okay na or tapos na itong filter na ginawa natin, ay subukan na natin. Ilagay lang natin dito sa ating aquarium kung saan nandun yung mga PKBM. So itubog lang natin siya. Medyo lulutang pa siya ng konti kasi may mga konting bubbles pa dito sa filter wool. So bigyan nyo lang siya ng konting segundo at lulubog na yan ng kusa. Nakikita nyo ang ganda ng pagkakagawa natin kasi nung nilagay natin yung hose dun sa gilid nung straw, ang nangyari is labas yung bubbles freely dun sa hose. Ang ganda niyang pagmasdan, no? Yan yung mga PKBM ko, yan yung nakikita nyo dyan. Yung iba is nandun sa gilid, kaya kumakain sila dun sa gilid. So yan yung mga PKBM ko. Malaking tulong to, itong filter na ginawa natin, kasi unang-una sa lahat makakatipid tayo. Ang halaga kasi ng sponge filter, kung bibili natin yung binili ko na pang dito sa 50 gallons is 180. Ang sabi pa nga sa akin, dapat daw yung 230 pesos yung dapat kong bilhin. Pero tingnan nyo, for just 10 pesos na filter wool at pinaggamitan na inumin or shake, is nakagawa tayo ng filter sa napakamurang halaga at napakaganda pa. Tingnan nyo, parang hindi siya mukhang galing sa shake dahil nung ginawa na natin, di ba? So, yan yung mga PKBM molly ko, mga idol. Ang laking benefit nito kasi yung mga beneficial bacteria na kailangan para kainin yung mga dumi ng isda is dyan matatrap. Tapos yung mga beneficial bacteria dyan na rin titira. So, napaka-importante na meron tayong ganitong klaseng filter para maprotektahan natin yung ating mga PKBM molly at lalo silang lumaking masigla at hindi sila magkakasakit. Lalo na ngayon, after itong summer, magiging tag-ulan na, mahalaga na merong beneficial bacteria dun sa ating mga aquarium. Sa nakikita nyo, medyo konti na yung mga PKBM molly ko. Tinransfer ko kasi yung mga long body. Yung sa baba, meron akong video dun sa aking YouTube channel kung saan tinransfer ko sila. That's all everyone. Sana nakatulong itong video ko dun sa mga nangangailangan ng filter o kaya gustong gumawa ng filter para sa inyong mga PKBM or kahit sa anumang alaga nyong isda. Bago ko tapusin yung video ko is gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nag-comment sa mga video ko na si Melnard Castillo 1642, Corimau TV, Kelly Philip 3359, The Whoop Tour, Melnard Castillo 1642, Amajan Bisara, Lester Guada 2293. Salamat sa inyong panonood at see you on my next video. This is Chuck and you're watching Biker Drone.